school pa lang ay laging absent sa eskwela at lulong na sa masamang bisyo kasama ng kanyang boyfriend. Kasi nalaman ko, nung high school pa lang siya, ay mag-isa lang siyang nakitira sa bahay niya kasama ng yaya niya. Naghiwalay ang kanyang mga magulang at parehong busy sa kanya-kanyang buhay. Akala siguro ng mga magulang niya na okay lang ang pagtakpan ang kanilang pagkawala sa pamamagitan ng pagbigay ng luho sa bata. Pero nakita ko po kung ano ang naging epekto sa bata. At alam ko na alam din ng mga magulang niya ang totoong nangyayari. Pero wala silang ginagawa dahil hindi sila. Alam niyo ba ibig sabihin ng hindi? In denial. Mga kaibigan, alam ko na marami sa atin na nandito ngayon at nanonood sa TV ay merong pinagdadaanan sa buhay. Pero, hindi ka rin ba sa sitwasyon mo? Sana wag tayong hindi sa mga nangyayari sa atin. Harapin natin ang mga katotohanan na tayo'y may pinagdadaanan dahil sa ating pagkauhaw. Pero mga kaibigan, kahit anong uhaw man ang iyong nararamdaman ngayon, gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang isang katotohanan na dapat sa tamang pitsel lang tayo kumuha ng tubig at isa lang ang tamang pitsel na yon. Sana kay Kristo. Sana sa Kanya na siya rin ang nangako na siya ang tubig ng buhay at lahat ng nauuhaw ay pwedeng lumapit sa Kanya para mapawi ang kanilang uhaw. Ang tubig ng buhay na siya rin mismo ay nauhaw nung siya ay nakabayubay sa krus sa Golgota sa ilalim ng init. Ang tubig na nauhaw, nasaktan, nasugatan, at nag-move on. Ang tubig na naiintindihan ang mga hinanakit mo sa buhay dahil siya mismo ay naranasan niya ang mga ito. Sana ang panalangin ko na pagbigyan naman natin si Kristo na siya naman ang pumawi ng ating uhaw. Aminin ko, ang tagal ko nang nagsisilbi sa simbahan pero hindi ko agad-agad nayakap ang katotohanan ito. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon na unti-unti niyang pinaramdam sa akin ang mensaheng ito hanggang ito'y aking maintindihan at mayakap. Ito rin ang katotohanan na nagbigay lakas sa akin upang harapin ko ang aking pang-araw-araw na buhay. Mapa sa personal kong buhay, mapa sa aking karera bilang isang guro, mapa sa aking ministry bilang feast builder sa The Feast, o bilang retreat master na nagbibigay ng retreat sa mga kabataan at sa mga taong nagpapanggap na sila pa rin ay kabataan. Panginoon, maraming salamat po na sa tuwing ako'y mauuhaw, andyan ka lagi para pawiin ang uhaw ko, punasan ang luha ko, buhatin itong mabigat kong katawan. Naway marami sa mga taong andito ngayon o nanonood sa telebisyon o nakikinig sa radyo na hayaan nila na pawiin mo ang kanilang pagkauhaw. Amen. O Lord, thank you for what you suffered on the cross. Besides extraordinary pain, you also experienced extreme thirst. All of this was part of your taking on our humanity so that you might take away our sins. Dear Lord, in your fifth last word, we hear the cry of our own heart. We too are thirsty, not for physical drink, but rather, we need the wine of your kingdom to flood our soul. We need to be refreshed by your living water. Father, we too wish to express our most profound thirst, our life's dream, the beautiful future you opened up for us. It is a future no eye has seen nor ear heard of. Help us, Lord, to dream about heaven. Together with you, we yearn for your Spirit, Lord, to fill us once again. Grant us the water of life and quench us by your love and mercy, leading us to bring the same relief to others. Amen. Possible for men to be forsaken by God because God is an all-loving Father. We may encounter difficult challenges, but God will never stop protecting us and will always give hope to our lives. Christ wanted men and women,
our community as a whole, to honor Him in the vocation in which we were called. Each one of us must continuously thirst for His Word, for His presence. And our greatest thirst must be the thirst for the love and affection of our Lord Jesus Christ. Let our thoughts and desires focus on the eternal kingdom that God has prepared for us. Para samahan po tayo
sa ating pagninilay sa ika-6 na huling salita, atin pong pakinggan ang Kura Paroko ng Risen Christ Parish ng Balut Tondo, si Reverendo Padre Jonathan Letada, SVD. Patuloy naman po tayo sa ating pakikisa ngayon Semana Santa sa pamamagitan ng pakikinig kay Mr. Nelson Bacay Rongalerios, isang retiradong pulis at ngayon ay naglilingkod bilang prayer group coordinator ng Saints Peter and Paul Prayer Group ng Siniloan, Laguna upang magbahagi ng kanyang karanasan ayon sa ika-6 na huling salita. Kasunod nito ay ang panalangin para sa pamilya na pangungunahan nila Engineer Alberto at Mrs. Freda Hemora at pamilya. It is finished. Naganap na. Para po sa inyong kaalaman, itong mga katagang ito is uniquely John's words. Ito ay katangi-tangi mula sa Ebanghelyo ni San Juan. And it is only John, the evangelist John, who mentioned these words of Jesus on the cross. Sa salitang Griego, ang salitang naganap na is translated as tetelestai, which means triumph, tagumpay. At namatay si Jesus sa krus. Jesus died on the cross with a shout of triumph on his lips. This word of Jesus is not a cry of agony or a shout of pain, but rather a shout of joy. According to William Barclay, a Protestant biblical scholar, Jesus did not say it in a weary defeat, but he said it as one who shouts for joy because the victory is won. It is finished. The shout of glory. It is finished. The prayer of fulfillment. It is finished. The expression of deep joy. It is finished. The joy of completion. It is finished. The profound joy of contentment and peace. We have our own stories of victories and triumphs. Di po ba? Katulad ni Father Bell, tagumpay ni Father Bell na mapa-oo ako na maging isa sa mga tagapagsalita sa pagninilay na ito. Nung nakaraang taon pa siya, nanliligaw sa akin, pero no avail. At ngayon lang, ngayong taong ito. Tagumpay ng isang ina na maipanganak ang kanyang panganay. Tagumpay ng isang ama o ina na OFW na makita ang kanilang anak na nagtapos sa kolehiyo at ilang buwan na lang ay makakahanap na ng trabaho. Tagumpay ng isang magsasakan na sa mahabang panahon ng paghihintay ng anihan. Tagumpay ng isang taong naghahanap ng katarungan matapos mapatay ang kanyang nag-iisang anak. Tagumpay ng isang naghahanap ng trabaho at wakas natanggap siya ngayon. Tagumpay ng isang pamilya na nagkahiwa-hiwalay sa napakahabang panahon, ngayon ay naging buo sila muli. Tagumpay ng isang binata o isang dalaga na taon-taon na lamang ay parabang pakiramdam niya, lagi na lang siyang bigo sa pag-ibig. At ngayon natagpuan niya ang kanyang Mr. or Miss Right.
Tagumpay ng isang dating nalulong sa droga matapos ang rehabilitasyon at ngayon ay nakabalik na sa kanyang pamilya at naging maayos na ang kanyang buhay. Tagumpay ng ating mga kapatid na dukha sa Smoky Mountain. Nang makita nila, mayroon palang mga taong patuloy na nagmamalasakit at nagmamahal sa kanila. Ikaw, ano ang iyong kwento ng tagumpay? Kailan mo nasabi, it is finished? Natapos na. Nangyari na. Natupad na. Naganap na. Si Jesus, tatanungin natin siya, Jesus, nasaan ang kwento ng iyong tagumpay? Where is the story of your triumph? Nasaan ang tanda ng iyong tagumpay? Where is the sign of your victory? And Jesus will tell us today, look at the cross. Look at me on the cross. This is the sign of triumph. This is the sign of victory. Not only of my victory, but your victory. Why the cross is a victory of Jesus? Because His death on the cross is the fulfillment and completion of God's dream, of God's joy, of God's will for all of us. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay ang kaganapan ng pangarap, kaligayahan at kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Gusto niyo ng kwento? Nung ako'y po'y nandito sa Christ the King noong 2014 to 2015, at the conclusion of the Simbang Gabi ng 2015, dahil marami naman akong natanggap na mga stipend, mga biyaya, napag-isip-isip ko na nang makita ko yung mga kapatid natin na nandyan sa labas ng Christ the King. Di ba napakarami dito mga tao nandyan sa labas ng bakod ng Christ the King na naghihintay sa mga taong handang magbigay ng aginaldo sa kanila. Isang umaga, kasama si Ate Benny, ang nagmamanage ng canteen dito sa Christ the King. Sabi ko sa kanya, Ate Benny, pwede po ba akong paghandaan mo ng breakfast? Isang simpleng breakfast lamang, sinangag, merong isang longganisa at itlog para sa mga kapatid natin dito. At nung matapos na yon, naihanda na, ako ay nagsuot ng shorts, nakachinelas at nakaputing t-shirt at nilagay ko na sa isang bag at dinistribute ko. Alam mo naman pag nakita talagang susunggabang ka ng mga tao pag nalamang nagbibigay ka. So pasimple lang ako sa pagbibigay at napagawi ako dito sa may harapan ng seminary store. Isang pamilya, may binatilyo, may batang sanggol, at mayroong isang lola. At nung naibigay ko na ang breakfast, nakipagkwentuhan ako sa binatilyo. Sabi ko, anong pangalan mo? Sinabi niya ang pangalan. Anong edad mo? Sabi niya, 15 years old po, kuya. Taga saan ho kayo? Taga Rizal. Sabi ko, itong batang ito, kapatid mo? Sabi niya, hindi po kuya, anak ko. At nagkwento ang bata tungkol sa nangyari sa buhay niya. At sabi ko sa kanya, tanong ko uli, anong pangarap mo sa anak mo? Alam niyo, hindi nakasagot ang bata. Bakit? O nga naman, paano ko mangangarap sa anak ko na ako mismo unfulfilled ang pangarap ko? Paano ko mangangarap sa mahal ko sa buhay na ako mismo hindi ko kayang abutin ang pangarap ko? Ano ang pangarap mo sa anak mo? Tanungin natin ng Diyos, ano ang pangarap ng Diyos para sa ating lahat? Ano ang kaligayahan ng Diyos para sa ating lahat? Ano ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat? What is the greatest dream, greatest joy, greatest will of the Father for all of us?
You know, there is only one answer. And that answer is just only one word with 4 letters. L-O-V-E. Love. Pagmamahal. To love us with the greatest love of all. Pagmamahal. Mahalin tayo ng buo. Mahalin tayo ng ganap. Di katulad ng pagmamahal natin, nasa sachet, tingi-tingi. Because this love revealed, fulfilled, completed in the person of Jesus is our life. Hindi lang buhay na humihinga, kundi meaningful and fruitful life. Taasan natin ng konti. Eternal life. Divine life. Indeed, it is the love of God and His only love completes us. Ang pagmamahal ng Diyos ay ang ating buhay. Ang pagmamahal ng Diyos ay ang ating kabuuan. Ang pagmamahal ng Diyos ay ang ating kaganapan. Let me end this reflection with a chorus on one of my favorite love song sung by the Alamid. Kahit hindi po ako gifted sa pagkanta, aawitan ko pa rin kayo. Dahil ito'y pahayag na nag-uumapaw ng pagpapasalamat sa ganap na buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside ya. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside ya. Your love, yes, your love, O Lord, completes us. Amen. Mga brother and sisters, alam nyo, kanina pa ako doon sa sakristi, napapagkamalan akong pari. Ang dami sa akin nagtanong, Father, kayo na po baga? Sa aking buhay ay masasabi ko na naganap na rin ang kagustuhan ng Diyos. Dumaan man ako sa mahaba, magulo at liku-likong landas. Nang buhay ay hindi ako pinabayaan ng ating Panginoon. Lumaki ako sa isang pamilyang mahirap at salat sa karangyaan sa buhay. Dahil sa mga pangarap na ito, ako ay nagsikap upang magkaroon ng matatag na hanap buhay. At pinalad akong maging isang alagad ng batas o pulis. Nang ako naman ay magkaroon ng matatag na nabuhay, ay naisipan ko ng pakasalan ang aking kasintahan na sa ngayon nandiyan si Tita Eva. Nang ako ay makatikim ng kaunting karangyaan at kapangyarihan bilang isang alagad ng batas, ay madali akong nakalimot sa ating Panginoon. Hindi ako nagpasalamat sa kanyang mga biyaya na sa akin ay ikanyang ibinigay. Madali akong kumita ng pera noong panahong iyon dahil marami po tayong illegal na gawain. Tulad ng pagiging illegal, logging, gun running. May ilan din tayong mga tauhan noong panahong iyon at marami pang iba. Ako ay mabilis na nalulong sa mga bisyo tulad ng pag-inom ng alak, babae, barkada at nalasing ako sa kapangyarihan. Palibas ay malayo ako sa Diyos. Ang isang maliit na kasalanan ay nasundan pa ng maraming hindi magagandang gawain ng isang alagad ng batas. Dahil marami akong pera, illegalista,
matikas ang tindig ng aking uniforme, ay naging lapitin ako ng mga babae at ang ilan dito ay ibinabahay ko pa at nagbunga pa. Dahil sa pagkalulong ko sa mga bisyo, umuuwi ako sa aking pamilya pag gusto ko lang. At umaalis din ako kung anumang oras ang gusto ko. Walang makakapigil. Ako ang hari sa amin. Napabayaan ko na ng lubusan ang aking asawa at mga anak. Noong mga panahong iyon, upang makalimot ako sa mga personal kong problema at hindi ako magambala ng aking konsensya, halos 24 oras tayong nasa impluensya ng alak. Tila wala na ako sa matino kong pag-iisip. Kapag ako ay umuwi sa aming bahay at hindi ako pinapansin ng aking asawa, ay kaagad akong nagagalit. Kapag ako naman ay umuwi sa hating gabi at hindi agad na pagbuksan ng aking asawa ang pinto ng aming tahanan, ay aawayin ko sila. May pagkakataon din na pag hindi ako napagbuksan ng pinto, ay kukuha ako ng itak. Susungkitin ko ang bintana ng aming tahanan. O kaya naman ay sisilaban ko ang aking mga damit sa labas ng aming tahanan. Kung minsan naman at nagagalit sa akin ang aking asawa, kukuha ako ng isang balding tubig, bubuhusan ko siya mula sa ulo. Lumala ng lumala ang aming pagsasama hanggang tuluyan na kaming nagkahiwalay. Ng aking asawa sa loob ng humigit kumulang sa 12 taon. Marami akong pera, maraming bisyo, maraming babae, maraming kaibigan nung panahong iyon. Ngunit hindi ko makamit ang masayang buhay. Hinahanap ko ang pagmamahal at kalinga ng aking may bahay. Ngunit siya ay naging matigas na parang isang bato. Hindi na rin niya ako pinapansin. Ang aking mga anak ay unti-unti nang nawawalan ng amor sa akin at paggalang. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin, kung ano ang kahihinatnan ng aking buhay. Sa tindi ng galit ng aking asawa, ay binalak niya akong ipatanggal sa pagkapulis. Napilitan akong unahan ng aking asawa at nagretiro kaagad ako dahil malapit na ako nung mag 20 years sa serbisyo. Naharap ako sa walang katiyakang kinabukasan, walang hanap buhay, walang pamilya. Wala na rin ang aking mga kaibigan, lalo't higit, wala na din ang aking mga koneksyon sa pag-iiligal. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Gusto ko nang mamatay. Dito ko naalala ang ating Panginoon na sa maraming taon ay aking nalimutan. Na sa aking kawalan ng pag-asa ay nasabi ko, ito na ang aking kamatayan. Ako ay nakalimot at nagmalabis sa hindi ko pag-alala sa Diyos na pinagkakautangan ko ng buhay. Tinalikuran ko ang aking pamilya at hindi ako natutong magpahalaga, magpasalamat sa mamagandang bagay na nangyari sa akin. Nalimutan ko na ang Diyos. Ang Diyos na sa maraming taon ako ay pinagpala. Ang Diyos na nag-ahon sa akin sa kahirapan. Ang Diyos na nag-ahon sa akin sa kumunoy na aking kinasadlakan.
ang Diyos na kay dali kong nakalimutan. Dito ko napatunayan na sadyang ang pagpapala at kabutihan ng Diyos ay walang hanggan at sukatan. Hindi tiningnan ng Diyos kung gaano kalaki ang aking nagawang kasalanan. Ang mas matimbang at tiningnan ng Diyos ay ang aking pagbabalik loob sa Kanya, ang aking pagsisisi, ang aking pagbabagong buhay. Hindi ako binigo ng Diyos nang ako ay lumuhod at nagsumamo sa Kanya ng ganito. Tulungan mo po ako, Diyos ko. Diyos na aking tagapagligtas. Huwag mo akong hayaang mamatay na maraming nagawang kasalanan sa iyo. Pinagsisisihan ko na ang aking mga kasalanan. Huwag mo po akong iiwan at huwag mo akong pababayaan. Isang araw ay may nag-anyaya sa amin mag-asawa. Our life has been influenced by so many factors. Upang umattend ng isang seminar. Ito ay ang Marriage Encounter Weekend sa Pag-ibig sa Diyos Catholic Community. Ito ay isang seminar ng mag-asawa na naglalayong mapalapit sa Diyos at maayos ang kanilang pagsasama. Nagpasalamat ako sa aking mga kaibigan na naging daan upang mapalapit kami mag-asawa sa Panginoon. At napagtanto ko ng aking mga pagkakamali sa aking asawa at mga anak ay aking pinagsisisihan. Kung ako man ay patuloy na magkakasala sa aking araw-araw na pakikisalamuha sa mundong magulo, ako rin ay paulit-ulit na lalapit sa sakramento ng kumpisal o reconciliation upang hindi na muling magkasala sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Sa panahong ito, naganap na sa aking buhay ang kagustuhan ng aking asawa at ng aking mga anak na muli kaming mabuo. Isang pamilyang masaya. Naganap na ang kagustuhan ng ating Panginoon na ako ay maiahon sa kumunoy na aking kinasadlakan. Naganap na din ang kagustuhan ng ating Panginoon na ako ay maglingkod sa Kanyang ubasan. Sa kasalukuyan, kami ng asawa ko ang prayer group coordinator ng St. Peter and Paul sa Siniluan, Laguna. Isa din ako ngayong speaker, isang presenter or presenter at isa na ring lay minister. Ang Panginoong Hesus na walang kasalanan, dumanas ng walang humpay na pasakit at paghihirap ang siyang nakabayubay at namatay sa krus. Sa bawat hagupit, panlilibak, sampal, pako sa krus, sugat at hapdi, ako ang may kasalanan. Sa bawat patak ng dugo ay tanda ng napakalaking pagmamahal sa akin ng sanlibutan. Naganap na ang ating Panginoon ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Binigyan mo ako ng pag-asa na balang araw ay makakapiling kita doon sa kalangitan. Maraming salamat sa aking asawa, butihin, nagsikap, siya po nag-aruga sa aking anak. Nung pong panahong ako ay naliligaw ng landas, siya po ang nagpaaral, nakapagtapos po ang mga anak ko sa pamamagitan ng aking asawa. Purihin po natin ang Panginoon. Lord, our life has been influenced by so many factors, so many events, so many people. Help us to realize, Lord, that we are responsible for our own destiny, that we may not miss
and we must pay special attention on achieving our one and only goal in life, you and heaven. If we miss it, we miss everything. All our life, we allowed others to influence us. In all of this, we were not totally free. We want now to declare our independence. We want to exercise our right to choose you. But we need your grace to do it. We need your mercy for it. Lord, you did it. You've finished your suffering on the cross, faithful in life, faithful in death, taking the sin of the world upon your sinless shoulders, taking our sins so that we might receive your forgiveness and new life. All praise to you, Lord God, for finishing the work of salvation, for saving us. Amen. Ang maghahatid ng pagninilay para sa huling salita ng ating Panginoon sa krus ay si Reverend Father Rodrigo de la Rosa, SVD, mula sa St. Patrick's Parish, Queensland, Australia. At ang magbibigay ng kwento ng inspirasyon para sa ating lahat ay couple members at nagsisilbi sa liturgy ministry ng The Love Flock Catholic Charismatic Community bilang lay minister at lector. Sina Mr. June and Mrs. Suzette Hudalenya na susundan ng pamilya ni na Mr. Pepito at Mrs. Regina de la Cruz para sa panalangin para sa pamilya.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam po nyo, nung bata pa po ako, palagi po akong dumadalo sa service ng 7 Last Words. Masaya ako, marami akong nakikitang kabataan dito, mga bata. No? At hindi ko po inaasahan na isang araw, magbibigay pala ako ng sharing sa 7 Last Words. Baka who knows po, one day, kayo rin po ay maimbitahan. Kanya magbigay loob po kayo sa matatanggap niyong invitation kung darating ito sa inyo. Dahil hindi naman po ako dapat nandito sapagat yung original na speaker po ay may dinaramdam, kanya hindi po makakarating at ako po ang napalit sa last minute. Kanya nga po sabi ko, Father, into your hands I commend my spirit. Kung babalik po tayo sa kauna-unahang pagkakataon ng kabataan ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanya pong kamusmusan, siya ay sumama sa kanyang mga magulang para ipagdiriwang ang kanilang pasasalamat sa ito po ay nakikita natin sa Gospel ni St. Luke, chapter 2, verses 41 to 52. When at 12 years old, Jesus was lost for a period of 3 days. His mother Mary and foster father Joseph found him teaching in the temple and reminded him of the anxiety they experienced at his loss. And all that Christ answered was, "Didn't you know I had to be in my Father's house?" Hindi ba niyo naalam na ako ay dapat na maglumagak sa bahay ng aking Diyos Ama? Tingnan po natin ang katayuan natin sa mga sandaling ito sa ating bansa. Ang ating inang bayan ay naghahanap sa kanyang anak. Nasaan ka? Wala po dito. Nasa Middle East. At yan po ang ating ipanalangin ngayon sa mga sandaling ito na sana ang ating inang bayan ay magkaroong anak na aharap at aakuin ang mga bagay sa bahay ng Diyos Ama. Ako po ay naging isang chaplain sa Germany noong pong 2004, 2003 hanggang 2005 po. Naging chaplain ako doon sa mga ating mga kababayan, especially sa part ng Berlin. Punong-puno po ang mga simbahan na kung nasaan ang ating mga kababayan. Alam na po natin na halos wala ng taong nagsisimba, lalo na sa Europe. Pero kung nasaan ang mga kababayan natin ay napupuno ang simbahan. Yan po ang first image na makikita natin, pero ang katotohanan po, marami din po ang hindi mga nagsisimba. Kanya nga po sasabihin nila, nasaan sila? At kung minsan po nakakausap ko yung mga yan at sasabihin sa kanila, Father, kasi wala po kaming panahon kasi naghahanap buhay kami. Alam naman po nyo, mahirap ang buhay dito. At kailangan talagang kumayod tayo para makapagpadala ng pera sa Pilipinas. True. Yan po talaga. Nakita ko yung mga magulang doon na
isang mga tao na pati gabi ay ginagawa nilang araw na mamalansya sila ng damit sa gabi para ilaga kinabukasan kasi mahilig yung mga German na maganda yung planchado talaga yung mga damit. Kanya marami nagpapaplansya. At sabi naman nila, Father, pag umuwi naman po kami sa Pilipinas, ay palagi po kaming nagsisimba. Ilang po ang malungkot nga. Bakit? Kung hindi po natutupad ang dapat gampanan ng mga iba nating kapatid na sabi nga po ni John Paul II noon, ang mga OFW ang bagong evangelizer sa buong mundo. At ganyan din po ang naging experience ko sa Australia. Kagagaling ko lang po ngayon po sa Australia na ako po ay 8 taon doon na nagmisyon. Ganon din po ang naging katayuan ng ating mga kababayan, karamihan doon. At lalo na sa Australia, kukunti ang tao na nagpupunta sa simbahan, pero mga kababayan natin, ando doon sila. At kung hindi sa kanila, siguro hindi ako makakatagal ng 8 taon doon. No? At marami rin po ang hindi sa kanila nagsisimba, kanya sabi ko nga, ang masasabi lang natin sa kanila, Father, into your hands I commend them. At marami din po tayong naghahanap ng mga anak natin na kung minsan bigla lang nawawala sa bahay, hindi natin nalalaman kung saan napunta. Maaaring naligaw ng landas, sana naman po ay hindi. At marami rin po ang mga kamag-anak natin o kakilala natin na mayroong karamdamang ngayon hinaharap mga problemang napakabigat para sa kanila. At maaaring may maroon kayong mga kakilalang higit sa lahat sa mga sandaling ito ay naghihirap at kagaya rin ng ating Panginoon na maaaring sabi natin naharap sa kanyang huling hininga. Kanya po ang ating sabihin sa ating anak ng ina ng bayan, sa lahat ng ating kilala, sabihin po natin, Father, into your hands I commend them. Let us pray together that. Father, into your hands I commend them. At maalala po natin, ang panahon po natin ay kukunti, ngunit nais ko pong iwanan ang isang magandang experience po na naalala ko sa aking buhay. Alam po nyo, ang ipagkalulukan ng isang kaibigan, napakasakit. Yan po ang nangyari sa ating Panginoon. Ipinagkalulo siya ng kanyang isang kaibigan, kasama, apostolo, ngunit ang sabi ng ating Panginoon, now is the time to give glory to God. Kanya nga po, kung mayroon tayong nakikitang mga ganyang karanasan sa ating buhay, alalahanin po natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ang panahon para magbigay puri tayo sa Panginoon. Hindi po ba? Yes. Yes. Kanya po, huwag po nating paligtasin o makalagpas sa mga pagkakataong yun sa ating buhay na magbigay tayo ng papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay. Ito po ay nangyari sa Brazil na ako rin po ay nag-mission doon ng 23 years. 23 years po ako sa Brazil. Ang pangalan niya ay Juan. Si Juan ay isang magsasaka at mayroong pamilya. Sa kanyang araw-araw na trabaho, siya po ay nagdadaan sa chapel at humihingi ng tulong sa Panginoon sa pamamagitan lang ng mga simpleng salita. Jesus, narito ko si Juan. Ngunit isang araw, hindi po nakapunta si Juan sa simbahan dahil siya ay nagkasakit. At sa kanyang karamdaman na wala ng lunas, sabi ng kanyang pamilya,
para pong nasa huling sandali na si Juan, ngunit nais niya makapiling ang Panginoon. At sa kanyang wika, na hinihiling niya sa magulang, dalhin niyo ako sa simbahan at makapagdasal. Ngunit ang akala ng mga pamilya na hibang na siya. Lalo na sa mga sandali ng kanyang pagtulog, nadidinig ng kanyang pamilya ang salitang Jesus. Ngunit sa umaga, nagising po silang lahat sa kanilang malaking gulat na si Juan ay nakaupo sa kama at malakas. At sinabi ni Juan, alam nyo, pasalamat tayo sa Panginoon kasi sa panaginip ko kagabi, dinalaw ako at sinabi niya, Juan, ako si Jesus. Kanya ang presence po ng Panginoon ay nagbigay lakas sa kanya para gumaling siya. Kanya nga po, yan po ang ating alalahanin sa ating buhay na kasama natin si Jesus. Into your hands I commend my spirit. At yan po natin madadama ang kasama nating Panginoong Hesukristo na magbibigay sa atin ng kaligayahan at kasama niya natin sa Pasko ng pagkabuhay. Salamat po. A blessed afternoon po, brothers and sisters. June and I were married almost 40 years ago. We have 3 children, all grown up, journeying with their God-given paths, and a grandson. I was brought up by a traditional Catholic and religious family, and I went to an exclusive girls' school. However, when I was 8 years old, my parents separated. And it hit me hard. Through prayers and the guidance of a religion teacher, I was able to live with it. Our Lola Nanita on my father's side stood as parents to my brothers and myself. And she gave her all her love to take care of us until her last breath. Forever, I will be grateful to her. Ang kinagisnan ko po ay non-practicing Catholic family. Noon ang Diyos sa akin ay parang dekorasyon lamang. Nagdadasal ako paminsan-minsan, pero parang nagbabasa lang ako ng comics. Minsan din ako magdasal, ay minsan lang at wala sa puso. Bihira ako magsimba at pag communion na, umuwi na po ako. We got married in 1977. Since then, inilalapit na ako ni Susette sa Diyos. Marami kaming mabibigat na pagsubok na dumating sa pamilya. Palaging may sakit ang mga bata at financially hard up kami noon dahil sa pambababae ko. Nasa renewal na siya since 1987, pero di pa rin ako sumasama. She prayed over me every night. Pagtulog ako for the conversion of my heart. In 1994, we were invited sa Life in the Spirit Seminar of Lovelock Catholic Charismatic by Susette's Tita Mil. Unti-unti na pala akong tinatransform ni Lord. In January 2007, nag-LSS uli kami with my brother-in-law Butch. Parang pakisama lang. Mayroon palang plano ang Diyos sa amin. At mula noon, nag-serve na kami sa Kanya. On September 19, 2014, our house, a cozy bungalow in a village at the foot of a hill, was hit by a flash flood around 6:30 in the morning. Ito po yung tropical storm Mario. Behind our house was a 48-hectare farmland or virgin forest. Napupuno po ito ng tubig na parang lake kapag tuloy-tuloy ang ulan. Our stay-out helper, Nancy, was sent by the Lord like an angel and woke us up para sabihin may tubig na ang mga banyo, lanay, and backyard. Paglabas ni June, there was a big explosion, or so it seemed, followed by a machine gun-like sound. Hindi ko pa po na-realize na nagiba po yung pader namin sa likod. Na-flash flood na pala kami
lahat ng sliding glass doors namin sumabog. Sa amin lang po yung nagibang pader sa buong village. And right away, I prayed out loud, in Jesus' name, Lord, save us. Lord, anong gagawin ko? Mama Mary, pray for us. In an instant, parang may tidal wave na sa loob ng bahay. Lahat ng furniture, even sa kwarto, nagahampasan. Naghanap po ako ng matutungtungan kasi po in 5 seconds, the water was up to my chin. And I had to tiptoe kasi pataas na siya ng pataas. At bukas pa po ang ilaw. So I kept praying out loud, Lord, in Jesus' name. And I also shouted, June, Sinika, kasi sobrang ingay po ng ulan, hindi ko rin alam kung ano nangyayari sa kanila sa labas. And finally, na-off ni June ang kuryente. Nakalabas ako ng room and thank God, I saw my daughter. We all tried to get out from the front door, pero ayaw na pong bumukas. I kept praying, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Then I spoke silently to the Lord. Sabi ko, Lord, ganito po ba matatapos yung buhay namin? Kasi po, I've always prayed for a peaceful death. Then I spoke silently and asked Him, Lord, sana po, kahit Sinika na lang, siya na lang ang isave mo dahil nag-uumpisa pa lang siya sa buhay niya. Hindi po, Lord, worship singer mo siya. Marami pa siyang pwedeng magawa for you. Okay na po kung kami dalawa na lang. Pero hindi pa rin po ako nakapagpaalam sa apo ko. Tsaka sa anak ko. Pero Lord, if this is your will, kaya na po ang bahala sa kanila. And my last prayer was, please give us the wisdom to get out if you still want to save us. Nandamig at dinervyos na ako dahil wala na kaming malabasan at sa lakas ng tubig at pagtaas na. Nagdasal na lang ako sa isip sa sobrang takot at sinabi ko sa Diyos, Lord, kung talagang oras na namin, ako na lang po. Huwag nang matamay ang pamilya ko. Sinugot ng Diyos ang dasal ni Suset. At napapunta kami sa may garage side na may sliding grills. Biglang parang may bumulong sa akin at sinabi, at tumingin ka sa kaliwa. Sa taas, nakatanggal ang ilang inches na pinagkagapitan ng grills sa semento. Tinulak namin ng grills ng 60 inches na ang opening. Pinasampa ko muna sa piano si Nika at pinalabas at naipit pa sa panginginig at sa sobrang nervyos. Nakalabas po kami sa ganito kaliit na grills na opening. Neighbors namin finally, natulungan na lang kami sa labas na po ng garahe at nakatali po sila kasi po nadadala sila ng current. Sa loob po ng garahe was still waist deep. Bago kami nakalabas sa grills, lampas tao daw po in tubig. Finally, nung nakalabas kami, Lord, sabi ko lang sa Kanya, thank you Lord, at ang akap ko po sa anak ko. Miracle po na wala kaming major injuries, wala kaming maraming sugat. Ginamot po kami ng mga neighbors namin, mga mabubuting neighbors na doktor at nurse. And they comforted us the best way they could. It was very painful, especially to see the fear in my daughter's eyes. And remember how we all struggled to survive a near-death experience in that manner. We may have lost 90% of our belongings. Those with